Magandang araw guys. Ako si Jesse Boy at ito ang aking daigdig. Guys, kamakailan nag-upload ako ng video ko noong ito lang nagdaang linggo. Biyernes ng alas 5 ng hapon, in-upload ko siya. Pagdating ng alas 7 ng gabi, nung bisitahin ko yung aking reels, nag 5,000 agad yung views. Pagising ko ng umaga, nasa 100,000 views. After 3 days guys, umabot halos ng kalahating milyon ang views nito. Pagkatapos ng bigla nawala, may tumawag sa akin na kamag-anak ko, kaibigan ko, pare, nawala yung video mo. May mga tumatawag din sa akin guys mismo na mga galit na galit tuta ng mga politikong tulisan. Nagbabantaan nila ako tungkol doon sa video yung in-upload ko. Ang video kong ito guys, alam ko guys, hindi ako nagkasala sa batas. Alam ko yung freedom ko guys eh. Alam ko yung ginagawa ko. Totoong nagbanggit ako ng mga tulisang politiko, pero hindi ako nag-mention ng pangalan na kahit sino man. Ito guys yung video guys. Oh. Shout out sa mga politikong kawatan. Bigyan naman ninyo ako ng konting confidential pambili lang ng patokalang manoko. Shout out. Trending yan guys. Pero dami nag-report, dami kumontra dyan guys. Yung mga kumontra dyan, yun yung mga tinatawag na trolls, yung alpas ng gobyerno para magmasid sa social media kung sino yung kumukontra sa kanila at kung sino yung kanilang kakampi. Nasa mahigit 30 tao ang nag-report sa akin kay Facebook. Pero dahil alam ni Facebook na hindi ako nagkasala doon sa aking vlog, in-accept niya yung guys. Na-monetize agad ako noong mga oras na yun dahil ang daming views eh. Siguro may 1,000 yung nag-comment, higit 1,000 din yung nag-share. Akala ko tinanggal ni Facebook yung views eh, kasi ang dami na noon dahil sa kalahating milyon eh. Hindi niya tinanggal dahil alam niya guys na hindi ako nagkasala. May mga nagre-report lang ng mga tao. Ewan ko nandito guys ba yung mga taong yun na wala dito guys, pero pakikita ko sa plus mamaya sa screen. I-edit ko, pakikita ko sa inyo kung sino-sino yung mga taong ito. Meron pang radio station eh na RZ ata yun. Tapos yung iba mga kamag-anak ko pa sa side ng Lumantad, andun yung mga pangalan niya eh. Kasi pinapakita din ni Facebook kung sino yung mga taong nag-report. Papakita ko sa plus screen ko mamaya sa inyo. Mali ito guys. Kung magandang mga pamamahala ng mga politikong tulisan, hindi ako magkokomentaryo laban sa kanino mang politiko. Wala akong pakialam kahit sino man ang nakaupong presidente o vice president o sino man senador. Ang mahalaga sa akin guys, walang nakawan. Kasi buong bansa guys nagdurusa eh. Sila hayahay, sila buhay, tayo patay. Sinong taong matutuwa sa ginagawa ito ng mga tulisang politiko? Araw-araw nila tayong kinukunan ng buwis guys. At tayong mahihirap ang pinakakawawa dito. Dahil isusubo na lang natin, ibubuwis pa natin sa gobyerno. Swerte yung mga mayayaman dahil meron silang kinikita doon sa kanilang negosyo. At yung may magandang trabaho, ay paano yung katulad ko na patay gutom? Mula nang umupo si BBM, gutom ang inabot eh. Isa akong purpose member guys, tinanggal ako dahil non-for na raw. Hindi dahil vloggers ako guys, mayaman ako. Ang cellphone na ginagamit ko guys, sponsor lang ito ng kaibigan kong mayaman. Binigyan niya ako para matulungan niya ako. Pag vlog ka pre,
Malaking tulong yan sa'yo. Ako wala akong motibong masama guys sa kahit kanino mang politiko na uupo sa ating bansa. Kaya ako nagbablog laban sa kanila. Kitang kita eh. Kitang kita ang gara pa lang pagnanakaw sa buwis ng taong bayan. Gara pa lang at walang nakukulong. Niluloko tayo senaryo. Tingnan nyo. Hindi ako ang nagbabalita guys. Vlog lang itong akin pero talagang inaatake ko sila. Bakit? Garapalan wala kami kinakain. Kamag-anak ako kay sa iba't ibang lugar ng Pilipinas tatawag sa akin dahil akala ata big time akong vloggers. Matay. May nakakatingalig. Pampalit din nagbugas. Bisag usa lang kakilo pa. Datigad ko diri. Gutom. Namuntak mo yung guys. Pre. May pera ka dyan, padala mo naman ako kahit 300 lang pre. Bayaran ko bukas. Wala kami bigas eh. Namuntak mo yung guys. Kala nila big time vloggers ako. Kala nila sumisweldo ako kay Facebook. Wala pa ako sweldo guys. May sahod ako itong buwan na to, 13 cent pa lang dahil babago pa lang ako namumonetize. Mali ang mga ginagawa nyo. Huwag kayong uto-uto sa mga politikong kawatan. Kayo buhay kasi meron kayong tinatanggap sa kanila na sweldo galing sa buwis ng bayan. Mga ghost employee kayo ng pamahalaan eh. Kung mabuti ang pamamahala ng mga tulisang politiko, hindi ako magbablog labang kanino man. Wala akong kinikilingang politika guys. Hindi ako dilaw, hindi rin ako pula. Pakyaw ako guys. Yan ang prank ako sinabi doon sa mga caller na tumatawag sa akin, dilaw daw ako. Hindi ako dilaw, pakyaw ako. Parehas lang yan, pula at saka dilaw, komunistang pareho yan eh. Si Pacquiao lang naman ang totoong tao ng eleksyon yun eh. Sinong mayaman sa Pilipinas ang nagbigay ng bahay ng lupa ng libre? Wala. Si Villar ang yaman yan, namigay ba yan? Si Bongbong Marcos, sobra-sobra ang kayaman, may ginto pa raw. Nilakdaw ng Ilocos Norte. Hindi ka nabigay ng ayuda yan doon sa mga taong wala makain. Takluban. Lockdown dahil sa COVID. Namigay ba yung mga mayayaman yan? Si Pacquiao lang ah. Ang yaman nila limpak-limpak na salapi, sobra-sobra, pero ang tao di nila naalala, puro kawat ang gusto nila. Totoo guys, si Pacquiao lang ang totoong tao ng eleksyon yun. Ayaw natin sa bobo eh. Gusto natin sa matalinong mga awat. Hindi ako dilaw, hindi ako pula. Pacquiao ako guys. Sabi niya, guyudo na ho na sila, ka ng mga kawatan. May naguyod ba ngayon? May nakapakulong ba? Kayo uto. Kayo buhay dahil meron kayong tinatanggap na payola sa mga politikong tulisan. Pero galing nga sa buwis ng bayan. Mga ghost employee tawag sa inyo. Troll. Mga espiya sa social media. Namantak mo. Wala namang kasalanan yung video ko. Sumigaw lang. Shout out sa mga politikong tulisan. Bigyan naman ako ng kunting kompetensya. Pambili lang ng patuka ng manok ko. Sa pool, bullseye talaga. Sila yun eh. Kaya sila nagre-reklamo sa akin eh. Magagalit ka ba? Kung hindi ikaw ang sapulpok, boom! Bullseye talaga pre, pang! Pok! Bullseye! Bakit? Kawatan! Tignan mo ngayon ang balita oh. Yun na itong balita oh. Matutuwa ka ba sa mga ginagawa ng mga yan? Yan na ito guys ha. Ito balita ito ha. Ang tungod dyan ng gobyerno ang pinalawig na food stamp program. Nasa frontline ng balitang yan si JC Cosgo. Sa report ng Food and Agriculture Organization ng United Nations, lumabas na ang Pilipinas sa pinaka-food insecure na bansa sa buong Southeast Asia. May ituturing na food insecure ang isang bansa kapag walang patuloy na akses sa sapat na pagkain. Itong nakalipas sa 2 taon, pumalos sa halos 51 milyon ang mga Pilipinong food insecure. Malayong-malayo ang bilang na yan sa mga kapitbahay nating bansa na Myanmar, Indonesia, Vietnam, Cambodia at Malaysia. Isa ang pamilya ni Aida sa mga maituturing na food insecure. Sa kabila kasi na paghahanap buhay na mister niya magkasapatos at anak na tricycle. Tingnan mo guys. Ano hindi ka magbablog ng ganito?
kabilang ako sa mga taong ito na nagugutom. Yung mga bansang yan na nabanggit, sa atin lahat nakikinabang noong araw yan eh. Napaka-miserable na mga nakaupong politikong tulisan, guys. Pinaglalaruan tayo. Mga tanga kayo. Papauto kayo dyan. Kayo buhay, kamag-anak nyo, pinsan nyo, kapatid nyo, gutom. Hindi ako nagsabi, ang balita ha. Yung ibig sabihin noon, ang bansa natin nangunguna ngayon sa international transparency na kawatan. At ang Manila ngayon, number 1 worst city sa buong mundo. Nangunguna ang Manila. Baka sabihin nyo, ako na naman nagbalita. Sila, hindi ako. Binablog ko lang ito. Baka malinin nyo. Minsan lang mag-trending ang video, tatanggalin pa ninyo. I-report pa ninyo. Ang i-report nyo, yung inyong among kawatan. Walang ginawa kundi pagnakawan ng buong bayan. Bago ang kumukontra daw sa confidential fund. Naman mo kumukontra daw sa confidential fund eh. Kontra sa kapayapaan eh, ano to? Hoy, ang NPA! Oh, ano yan? Hoy, ang NPA! Oh, Hoy, ang NPA! ah, Sa ibaba ng France ay matatagpuan ang yan. Yan ba ang kumukontra sa kapayapaan? Asigaw ng tatay niya. Mabuhay ang MPA. Sila yung mga gumagawa ng senaryo, gumagawa ng kwento para palabasin na ikaw ang MPA. Pero sila mismo ang komunista. Sila yung gumagawa ng senaryong katarantadong pinagsasalpok ang Pilipino. Yung nabalita na si Senior Aguila ng Surigao yata. Bata nila eh. Ayun sa balita mga pulis na nagtitraining. Binabalita yung mga barangay kapihan doon sa Surigao yung bordogoy na lalaki na maliit na pinag-aasawa yung mga 12 anyos bago nire-rep. Tao ng gobyerno eh. Doon na pupunta yung confidential fund ng mga politiko. Tapos ayon pa sa COA, hindi daw inu-audit ang mga ito. Anong hindi ka magbablog ng ganito? Mabuti kung nakakaramdam ng kasaganaan ng Pilipino. Kung nakakaramdam ng kasaganaan ng Pilipino, pupurihin ang Pangulo at papasalamatan ang Vice Presidente. Tandaan niyo yan, guys. Kaya may nagbablog na ganito, kahit patayin niyo ako, hindi matitigil. May ipapanganak at ipapanganak na katulad ko para labanan kayo. Para mag-vlog laban sa inyo. Wala man laban ako eh. Sambala lang ako, pero masarap mamatay sa bala ng kriminal kaysa magpatuloy ang mga tulisan sa pamahalaan. Ano sabi nga ni General Bronner? May balak na ko dito kay Bongbong Marcos. Bakit? Talamak ang nakawan. Gutom ang bayan. Babawasan ang sweldo ng militar. Sabi mo, estudyante sa kolehiyo na anak ko. Wala nakuhang scholar. Tinanggal ni BBM. Purpose tinanggal ni BBM. Mula nung sa umupo hanggang ngayon, ang purpose member walang sweldo. Purpose member ako eh. Paano hindi ka magbablog ng ganito? Kayong uto. Alam nyo, ang mga katangahan ninyo naghahari. Ang tawag sa mga tangang katulad nating mahihirap, baluarte. Tandaan nyo salitang baluarte. Pagdating ng eleksyon, lalo na pagdating ng presidential, hakuting kayo. Kayong mga tanga. Dadalhin sa mga plaza, pararamihin ng tao. Ipasusurvey sa camera. Tagumpay na sila. Marami sila. Nangunguna sa survey. Bibigyan lang ng halagang 500,000 ang bawat dadalo. Ang kapalit pagdurusa ng pamilya mo at sa iyong katangahan. Matapos nilang umupo dyan sa nilalangaw na upuan ng Malacanang, pagnanakawang ka na. Grabe ang nakawan, guys, wala nakukulong. Huwag kayong uto. Gamitin nyo to.
balita ang nagsasabi, nangunguna ang bansang Pilipinas ngayon sa international transparency na pinakakawatan. Ngayon, anong binabalak ng mga matatalinong tao? Ikukodita si Bongbong. Mauulit ang people's power. Bansang Pilipinas magugutom, agricultural land. Hindi mo nga tinatanim yung isang bini eh. Magugulat ka na pag tulo ng ulan, meron ng kalabasan sumibol doon sa yung may tabihan. Sistema. Dahil sila ay mga komunista. Ganyan ang gusto nila, guys. Magalit ang mahihirap para mag-alsamasa. Babarlin nila at sasabing, ano tayo, martial law tayo. The entire Filipino nation, I shall declare martial law. Tapos, wala na namang eleksyon. Guys, huwag ka magpauto, may utak ka. Kalat na sa social media. Ang tao ngayon kahit di mag-aral matatalino na. Dahil sa internet, wag kang katanga. Gara pa lang niluluko tayo. Mismo si Ombudsman. 13 ba yun? 13? Hayaan mo na sila mga awat. Ombudsman na mismo. Nagsalita sa hearing ng Senado at Kongreso. Hayaan mo na sila. Yung kawa dapat di na nakikialam yan eh. Ano mo? Magkakasabwat sila. Wala nakukulo na sasabihin nila na ang batas ng Pilipinas ay patas. Ano maging patas? Hanggang ngayon si Kibuloy malaya. Hanggang ngayon si Duterte malaya. Sangayon akong patayin niya, mga adik. Dinama yung mga inosente, senior citizen at saka yung 4 na taong gulang nga ng babae, binaril sa tagid ng pulis. Ginawang human shield daw. Dapat panagutan nila yung mga kasalanan ganyan. Dapat nag-utos siya sa pulis na huwag kayo papatay ng inosente, adik lang. Sangayon ako doon eh. Hindi, mayroong mga seniors at saka bata na nadamay. Sinalbids pa nila yung isang scholar na matalinong bata. Klaro na may nagkasala sila. Salita pa lang eh. Shoot on sight. Sabi niya, di ba? Shoot them all. Shoot to kill. Ang linaw na nag-utos siya. Ngayon, yung mga tangang pulis, kasunod na sunod sa Pangulo, may kaso. Hindi na kayo kayang iligtas ni Duterte. Bakit? Wala na siya. Wala na siyang immunity. Hindi na sa Pangulo. Siya hayahay, kayo lupay-pay. Mali yung termino na ube first before you complain. Complain first before ube. Pag alam mong masama, ikaw na pulis ka, inutusan ka ng mga politikong tulisan, aba, ikaw nakaisip yan. Ito baril oh. Ito uniforme ko, baril mo. Hindi ko gagawin yan. Bakit? Pag hindi ka na militar at hindi ka na pulis, mabubuhay ka pa kaysa magdurusa ka sa utos ng mga kawatan. Kung sila nag-uutos ng masama, huwag niyo sundin. Gamitin nyo to, biktima kayo ng mga politikong kawatan. Magandang araw sa inyo guys. Ako si Jesse Boy at ito ang Kawatan Kong Daigdig.